Video na ko. So last time, di ba, napunta na to discussion about sa object pricing method. So, object pricing method, sa ganito two types sa object pricing method. First one is standardized method, and second is standardized method. So, first is discuss na nato ang standardized method, which is I'm including ang iyang mga method like markup, factor pricing, contribution margin pricing, and so on. So first is discuss na nato ang A, markup pricing. So markup pricing is a markup factor is to cover all costs. Madali naman sugod how to get the ingredient, the price of the menu, I mean. So, bayar na ako muna bago. Ito, Formula. formula. So, formula sa 3-step ha. Step 1 is determine the cost of the ingredients of the menu. Then, yung formula. Then, the second is step 2, determine the multiplier. And also, natay formula given as that. Then, multiplier. Ano na ito multiplier? 1. 1. Yes. Constant. 1 is constant. Hindi na mausap. Then next is determine the base selling price. So, kung tayo kasi manaman na ni example 1. Nakasabot na ba ito last time sa example 1? Nakasabot na mo wala? Ano yun? Atong budgeted food cost percentage is equal to budgeted food cost divided by budgeted food revenue times 100%. So, how to get the percentage of budgeted food cost? So, given naman ito ang 325,000, which is the budgeted food cost and the budgeted revenue. Ano sa nang iyanagdaan identify sa nagdaan using this given. So budgeted food cost percentage is equal to 325,000. Budgeted food cost niya 325,000 divided by 875,000 times 100%. You'll get the 37.14%. So kabalo na po ano na 37.14 siya. I-try na ko siya sa calculator. I-ano na ko siya ba? I-usara na ko siya. 325,000 divided by 875,000 times 100% is 37.14. Kira? I-try. Natural 37.14. Ay, diretso lang. Ikuan, ayaw ba tayo percent ang 10? Yung pamakuha ng 37.14. 37.14. Hindi lang mo na percentage. Gets lang? So, na-divide? Oo. 195 divided by 135,000 times 100%. Dili lang mo na ang percentage ang 100. Makuha din mo ang 37.14. Okay na? Nagets na? Yes.
Saan bang ko diri? Kita niyo mo sa video. Sa multiplier na nag-N. And step 3 na salta. Sa markup factor pricing. So step 3, determine the base selling price. Base selling price is equal to the ingredient cost per serving multiplier. So base selling price, ay, mana na tayo? Base selling price of buffalo wings then sa gravy. Then sa buffalo wings, is natural ang bili naman ng 10 pesos, natural ang bili ng 2.69 niya na nakuha na doon sa multiplier kagaya na pag-solve. Ang 2.69, moral siya o kuan. Same na siya o process. Nag-gets na? Ayaw, nag-gets na. Nag-gets na ko. Asap kami ka. Take note na ang base selling price of buffalo wings at ang base selling price of gravy is even na siya. So para makuha na ito ang base selling price nilang tuwa, atong silang 3 times ang 2.69 na multiplier na atong na-solve kagaya na sa multiplier. Sa step 2. Sa step 3 naman ta. Sa step 1 is you need to determine the budget for this percentage. Sa second is budgeted for conservative and the multiplier and the last one is base selling price. Okay na, kaya proceed na ko. Gets na? Given na lang. Yes, given na lang ang buffalo wings na 10 o ang base selling price ay gravy. Base selling price na yan. Pero may markup na siya. Naana? Naana na siya markup. Napunta example ko diri. Sa example to, 1-3. The restaurant manager allotted 400,000 as a budget for food costs. This budget will be used in the procurement of ingredients. Estimated also the target revenue is 700,000 pesos. If the menus are prepared for 300 guests, then what would be the best selling prices of the following dishes? Total ingredient cost of Bilagang Baka, 20,000 pesos. Total ingredient cost of fish fillet, 6,000 pesos. Total ingredient cost of salad, 5,000 pesos. So, ang pagkakadala is, ang base basta present kanina sa step 1 is determine the base selling price. So, first na sa discussion. So, given na ang budget food cost, kagain na 400,000 divided food revenue, total ingredients cost of Bilagang Baka, and fish fillet, and cost of salad. So, first is step 1, solution. Determine the ingredient cost per serving. So, ingredient cost of Bilagang Baka is 66.67 pesos. Then, the ingredient cost of the lahat sa salad. Fish fillet is 20 pesos. Then, ingredient cost of salad is 16.67 pesos. So, gamitan natin siya nga ingredients kanina given. Later on. So, step 2 is determine the budgeted food cost percentage and multiplier. Parehas kagain na sa step 2 nga to ang himo. I mean, step 1 to. Step 2. Step 2, sorry. So, budgeted food cost percentage is equal to budgeted food cost divided by budgeted food revenue times 100. So, budgeted food cost is equal to 400,000 divided by 700. Ay, 700,000 times 100%. Sige lang. Basta save ang ano, ano sa isa. 400,000 divided by
17, 14. Ay, 14 sorry. Sorry. Okay na. Wala pa man Okay, natin. sa parang management food cost percentage. Ang ano lang ang multiplier. 0.01. Bago na nga sa percentage. Okay, na naman siya. Next is ang multiplier na set lang. Given na ang 1 and ato na dito siya ma-divide ang 1 na given na multiplier which is 1 divided by 57 point. Multiplier is equal to 1 divided by 57.14. Bye-bye. Hindi yun niya group 3. Say ko ba? Pero kung bye-bye sa Di. alala na ba? Ano sa lang? Diba, divide ano sa calculator? Nasabtan na dire sa ano 1.75 siya. Nasabtan na dire sa multiplier. Ang gawa sa akong calculator kay kuan 0.017. 75. So, sa ano, sa math na ingon ni, I mean sa idea ngayon ni Ate Shirley last meeting kay ang decimal point daw is i-move na nato og 2. Pwede na siya. Pwede na siya dahil mag-move og 2 or 3. Diba? Depende sa number. To decimal point lang mo siya. Para daw makuha din mo na yung diretso ni mo ni makuha, dapat na may percentage daw nila. Yung calculator, di ba? Lahi ang gawa sa iba ng calculator. Okay na, ya? Okay na, okay na. Ayo, Martes. Sige na, sige na. Next is step 3. Determine the base selling price. Base selling price is equal to aggregate cost times multiplier. So, base selling price of Dilagang Baka, since akong ano kagay na, discuss today na sa step 3. Given na ang base selling price of Dilagang
Naktaray ha. Proceed na, kung ano maganda na lang na. Given na 66.67 ha. Pero 1.7. Sige, kuha na doon din sa multiplier. Sa nilalang baka, panatla. Wala ba ng tapos na? Okay na? Wala pa. Diba? Balik ba? Ay, dali ba? O, ako ba divide siya sa 300 para makuha ng 6. 5 Tapos diba nakabutang na rin sa brother na 400. Divide siya sa 300. I guess. Ay 20,000 ang nilalang baka divide siya sa 300 guys. You will get the 66.67. Sa calculator is 66.6. Same lang yan kung saan na. Round up. Same lang sila ang process at process. Nagets na? Same sa sa fish fillet o sa salad. So, divide siya sa 300 guys. Sige, 20,000 divided by 300 yes, or 6,000 divided by 300 yes, then 5,000 divided by 300 yes. Sakto lang? Yes. Wala na naging bugasa gikan na ang 66, 20 o 15. Nagets na? Kaya Christian, nagsalimot. Ha? Ang tibili ko na? Ang buo. Sa buong 1,000 ang picture. So guys, there's a basil. Okay na rin sa nilagang baka. That's na. There's a basil rice or fish fillet. Tanong 20. Diba 6,000 ang sa given? Nag-divide siya sa 300 guys. Ano lang? 12
parking, and etc. As forecasted, they will serve 10,000 guests for the entire month. They require 60,000 profit per day. Calculate the best selling price of one of their dishes. Its ingredients cost per serving is 40. So given budgeted non-food cost, nasa example number 1 na 400,000 sila number of expected guests is 10,000. Then desired profit 60,000 and ingredient cost per serving is 40 pesos. So first step, solution. This is the solution. Determine the average contribution margin per guest, the ACMPG. ACMPG is equal to total non-food cost profit plus profit divided by number of expected guests. So ako na siyang formula, take note mo na ang formula sa contribution margin pricing. So ACMPJ, take note na ang average contribution margin per guest na yato lang siya ka na. So, ang 400,000 is yun na siya ang budgeted non-food cost. Then, plus na to ang profit na 60,000. Yan na, nasa given. Gets lang? Next na ko. So, para makuha na to ang average contribution margin per guest, atong i-add ang food cost, ang total non-food cost na 400,000 sa 60,000 na profit. Then, i-divide na to siya sa number of expected guests, which is ka na, ang number of expected guests. Okay lang? So, 400,000 divided by 60,000. I'm sorry, 60,000 divided by, divide na siya sa 10,000. You will get 46 pesos. Okay na, gets na? Ano na po ang 46 na? 46, dahil mo na siyang ACMPG ang average contribution margin per guest. Nag-gets lang? Ay, nag-gets ang ACMPG. Gets na ang ACMPG. So next is step 2, determine the base selling price. The base selling price is equal to ACMPG plus ingredient cost per serving. Sulat na lang natin. Base. Base selling price is equal to ACMPG plus ingredient cost per serving. So, anong kita na din sa base selling price is equal to 46 pesos. 46 pesos is the condition na pa sa step 1 sa average contribution margin per guest. So, then i-plus na doon siya sa ingredient cost per serving na 40. 40, tinigil ka ng 40 ha sa ingredient cost per serving. So, base selling price is equal to 46 pesos plus 40 pesos and you will get 86 pesos. Ganito na ang base selling price. Huwag yun sa pagkuha ang base selling price. Okay. Base na siya, base na